Magandang oras mga ka-TH. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Itong pinost ng ating isang ka-TH sa Facebook kung saan ay meron palang na-recovered na malaking concrete box ito na binasag ng backhoe. At ito nga, makikita natin yung basag na simento na may halong graba. Ang ibig sabihin yan, bakit malalaki ang graba niyan? Ang graba na yan mismo ay kinuha diyan sa river na yan at hinalo sa semento, at kung ano man yung nilagay diyan ay nag-iwan siya ng bakas. Ito yung mga langis daw, mga asayte na meron. Ano bang meron sa treasure? Bakit merong asayte? Well, atin tatalakayin yan mamaya. Atin muna panoorin ang video courtesy sa atin ng ating ka-vlogger sa Facebook. Ato ta sa gikuhaan aning batuha, akin yung simintuha. Guys, na ako diri karon sa sapa ba nga nakuhaan og treasure gahapon. Wala mi kabalo kung unsang grupuha ang nag-treasure diri gahapon, gidagdan ig bakho. Tanawa guys, oh, kung unsa ka positive ang buhos guys, grabe kagahi nga buhos, oh. Taya pa gani, oh. Big time siguro ang nagtira diri gahapon kay naa may gidad-an man nila mga equipment ni. Okay, so mayroon ngang kinakalawang siya, pero sa loob ay mayroong bakas ng asayte or itong asayte ay used oil. Umiitim na siya eh. Kaya kung used oil, ano bang meron na kailangan lagyan ng used oil? 'Di ba? Hindi kaya may mga baril na nilagay sa itong lagayan ng used oil para hindi kakalawangin? Hindi kaya pinaghalong mga kagamitan ng sundalo at may halong mga ginto rin, 'di ba? Nananakaw nila at nilagay sa maliit na baril, make that bariles, barrel, 'di ba? Nilagay sa taro, yung ganyan. Na may laman na oil para ma-preserve ito ng matagal. Kasi bakit naman merong asyete sa loob ng bato? I mean that sa loob nitong minasa na concrete box. Hindi ganong box yung itsura niya, parang ano na siya, 'di ba? Wala nang corners, smooth na yung ano niya, parang oblong na siya, pero yan pa rin ay considered concrete box na nag-enclose ng kayamanan. Kasi bakit ba naman itatago mo pa kung hindi kayamanan, 'di ba? At matagal na rin pala yan diyan sa river. Naka ano lang kasi nasanay ng mga tao na nandyan lang yan, akala nila ay bato lang, 'di ba? Pero sa mata ng mga treasure hunters, yan ay kayamanan. Mamaya atin pulsuhan kung sino ang nakakuha nito at bakit alam nila na meron diyan. Patuloy muna tayo sa panood ng video courtesy ng ating ka-TH sa Facebook. Maraming salamat sa yung video na in-upload at hingi tayo ng permiso para maipakita ito sa ating mga ka-TH. Tara, oh. Nagka-asiti pa guys. Duda na ko ani murag bak siguro unsa ba kang ano nagka-asiti man eh. Oh, ligon kay nga buhos gahapon pa gid ni gi kuan gi operasyonan. Patiran dalian nila gitrabaho. Napagay bakal oh. Di taya nagmayo na bakal siya. Unya lagi sa perfect hole gid siya guys oh. Okay, so yung hole na yan, parang ano siya, parang ventilation. Ano bang meron na kailangan talaga ng vent sa loob niyan? At ito pala ay kinuha nila doon sa malalim na parte ng river at dinala diyan sa mababaw na parte at biniyak at hindi na pulbos meron pang natira. Ibig sabihin ay nasa ano lang, manipis lang yung pagkakaber ng item. Kasi kung makapal ay durug-durug na sana yung simento.
siguro pag tama ng backhoe ay lumitaw kaagad yung bariles. Ang bariles nga ng mga Hapon noon na ginagamit sa kanilang mga tangke de gera or kung saan man nila ginagamit yung langis ay maliliit na bariles yun, hindi katulad ng bariles natin ngayon na ang lalaki. Maliliit lang yun. Meron akong nahukay na ganyan na bariles ng Hapon. Maliit lang pala, maliliit sila. Kaya pwedeng yun yung ginamit dito kasi merong langis. Bakit naman nagkaroon ng langis, di ba? At may bent hole, no? So baka gold bars nga kasi kailangan ng ginto ng palamig, eh. Bent hole. Kaya isa na namang ano ito, katunayan na hanggang sa ngayon ay merong pang mga nag-operate na may mga mapa at alam nila kung nasaan yung mga item. Mayroong mapa. Ito yung sabi ko kanina, tatalakayan natin bakit alam nila na meron diyan. Kasi meron silang mapa. Hindi lang yung basta-basta. Halimbawa, makakita tayo ng semento sa river, di ba? Isabihin natin, diyan yan eh. Dike, sa dike yan, parte ng dike, kaya merong semento. Pero kapag ikaw ay merong mapa, merong history, merong nag-utos sa'yo, halimbawa, lolo mo ay isang veterans ng World War II at sinabi niya na may binaon sila diyan na nakalagay sa semento, siyempre puntahan mo yun. At kapag nakita mo, yun na yun. Ito na yun. Kaya accurate ang kanilang pag-treasure hunt dahil nga merong nagsabi o di kaya meron sila talagang mapa ng nakausli na yan na napakalaking concrete box sa gitna, kalagitnaan ng river. Kaya nabigla lamang ang mga tao doon, naliligo pa daw sila eh. Kinabukasan wala na. Ganyan talaga kabilis ang mga ninja. Mga katiyats. Diba? Isang araw lang yan ay wala lang isang araw, isang oras lang yan na operation. Kaya parang kidlat lang yun, parang kidlat lang. Mabilis lang, kung madaling araw yun, pagising mo wala na, diba? Sino bang gigising pa kung alas 3 ng madaling araw nag-operate yan? Sino bang babangon para titingin, di ba? Matulog ka na lang. Kaya kinaumagahan, ito na yung tumambad sa kanila. Okay, balik tayo kay Katiyats. Ato ta sa gikuhaan ani. Kay oo. Ato ta sa gikuhaan aning batuha, akin yung simintuha. Mo ni ilang sayon nga guide sa ilahag hapon pero wag gud ko kabantay ani guys, duol kani sa mua mga 50 meters lang ni, mga 150 meters siguro. Tara adto ta dito sa kalutan kundi ingi ka na nga kuan nga buhos. Okay, balikan Guys, muna ilahag natin hapon, tong pero sinabi wag- niyang sign. Ito, meron ngang sign, may nakita ko plus, so ayun meron dito plus tsaka parang V na may guhit sa baba. Ito, merong plus, may V na may guhit sa baba. At yung V nakaturo sa doon sa ilog. Kaya pwedeng marker nga yan. Itong semento itong isa Itong isa bato ito. Kaya pwedeng marker yan. Okay, so tingnan nga natin kung saan yan nakuha. Turo sa atin ng ating na nag-vlog nito. Tara adto ta dito sa kalutan kundi Okay. ingi ka na Tara. nga kuan nga buhos. Saan kaya na lugar to? No? Parang dito to sa Katira nalia sa ilang operasyon gahapon guys, nga isa wala ra isa kadlaw. Kuha gid nila mga big time siguro kay naaman sila yung mga gamit. big time, one time. Parang nadaanan ko na to parang dito yata to. Sino bang may-ari nito? Kapag napanood mo itong video, paki-comment sa akin kung saan ito. Katiyats. Maraming salamat. Diri gikan guys. Diri nakuha ang kato nga box butang. Diha nalawom gi operasyon na nagbako diha ni gataw na daw to diha tong semento ha. Dugay na kay to diri ni gataw pero ang mga taga diri wa jud kaoy kalibutan. Isa na ko nga walay kalibutan. Naabtan sa mga sarito nga kumpleto og gamit.
Aw nakuha gid nila. Ayan, so Ato ta sa gikuhaan aning batuha. talagang doon hinulog sa malalim na parte, no? Mga ka-TH dito sa malalim dito. Talagang hinulog. Yun yung tinatawag na mga submerged treasure underwater. Ang ginagamit niya ng mga symbols ay M, W, tsaka cross. Yun yung ginagamit ng mga underwater treasure na nilagay sa mga malalim na parte ng mga ilog. Kagaya nito, green na siya eh. Ibig sabihin, malalim siya. Kaya sino ba namang mag-operate dyan na local, iyang lalim tapos ang lagi-lagi pa ng semento, di ba? Talagang makakuha noon ay mayroong backhoe at bulldozer. Mga ka-TH. Kaya sa pag-treasurean, kailangan talaga yan ng puhunan eh. Kaya marami ang nabutas ang bulsa. Siyempre yung merong mga heavy equipments, yun ang wagi, di ba? One time, big time. Yan ang wagi. Yung may mga kagamitan. Kaya nga sabi ko, ay sa mga kasama ko na pag nakakuha tayo kahit giveaway, bili tayo ng backhoe. Saka flatbed, yung truck na pagkargahan sa kanya. Kasi kailangan talaga yan eh. Kailangan. Kaya nakuha nila yan dahil meron silang kagamitan. Kung wala tayong kagamitan, paano mo maiahon? Maiahon yung napakabigat, napakalaking konkreto. Alright, pag-comment mga ka-TH, saan ba na lugar ito? Parang napadaan na ako dyan eh. Very familiar ang lugar. At kudos sa may-ari ng video. Maraming salamat sa pag-share. At least nabuhayan na naman ng loob ang ating mga ka-TH na mayroon pa palang natitira ng mga treasures. At totoong-totoo yung palaging sinasabi natin na concrete box na ibinaon sa mga ilog. Ito ay nakabaon to noon eh. Kaya lang siguro sa tagal ng panahon at palaging bumagyo, bumabaha, ay lumitaw siya. Nakabaon yan, sigurado ako. Kaya yan ang palagi ko sabi na kapag may treasure sa ilog na ibinaon, karamihan yan ay enclosed with concrete. Kasi kung walang konkreto, halimbawa, box lang ng kahoy, ay siguradong magkawatak-watak yan, sa sambulat yan kapag madaanan ng flash flood ng bagyo. Kapag rumagasa yung baha ng bagyo, di ba, ang lakas-lakas sa ilog. Ay siyempre magkalat yung mga gold bars, kaya mas maganda ang concrete box. Kaya ito nga, totoo. At hindi concrete box, tingnan mo, ay hindi siya kwadrado na perfect concrete box ha. Basta solido lang siya, malaki siya. Ayan ang palatandaan mga ka-TH. Kahit hindi concrete box ang itsura, basta simento siya, minasa, at parang kalabaw ang laki. Well, yan na yan. Good luck. At maraming salamat sa nag-upload nito. At ako'y magpaalam na, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.